Welcome po sa aking munting channel. Huwag po ninyo sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe, pakihit na rin po ang notification bell para ma-update po kayo sa tuwing nag-a-upload ako ng video. Maraming salamat po. Ang sistema sa loob, $1,000,000 mula ngayon. Kabanata 201 hanggang 205. At George YouTube channel. Kabanata 201. Bawat kalahok ay sinabayan ng magagandang kasambahay. Binigyan si Gabe ng maskara at sinabi ang maaari niyang isuot ito kung gusto niya. Natural, natapos ni Gabe ang paglalagay ng maskara na nakatikip sa kanyang mga mata at ilong. Niyakap siya ng napakarilag na dalaga at dinala siya sa auction site. Isang napakalaking bulwagan na parang isa na nagpapaalala sa kanya ng mga bulwagan ng palasyo ng hari mula sa mga aralin sa kasaysayan. Ang mga pattern sa mga batong kisame at dingding ay masyadong masalimuot para sa isang tao na idisenyo ang mga ito. Agad namang tinanong ni Gabe si Sista. Posible ba para sa mga tao na bumuo ng mga istruktura na may ganitong antas ng kadakilaan at pagiging perpekto? Bueno, tila matagal nang itinayo ang bulwagan na ito, marahil ilang daang taon na ang nakalipas. Nag-open si Sista. Sa nakikita ko, kung sino ang gumawa nito ay gumamit ng sound and vibration technology para manipulahin ang bato para magawa ang mga disenyong ito. Pagmamanipula ng bato na may tunog. Hindi naniwala si Gabe. Parang baliw yan. Hindi mo naman ako pinapakain ng kalokohan, di ba? Malalaman mo ang mga bagay na ito kapag ang iyong lakas ay umabot sa pinakamataas na antas nito, kaya hindi ko susubukan na kumbansihin ka ngayon. Dinala si Gabe sa kanyang upuan na nasa ika-4 na hanay, na ang unang 3 hanay ay inilaan para sa pinakamahalagang kalahok na may VIP entry ticket. Dahil lahat ay nakasuot ng maskara, hindi makikilala ni Gabe ang sinuman sa kanyang paningin. Pero dahil sa pangamoy niya, nakita niya si Rika na nasa ika-2 hanay. Si Rika ba yon? Nagulat si Gabe. Bakit ang isang referee na katulad niya sa ika-2 hanay? Second row means may VIP ticket siya. Hindi lang siya makapangyarihan kundi mayaman din. Humisi si Sista. Dahil mukhang hindi naman nai-inlove si Mia sa iyo, bakit hindi mo subukan ang swerte mo kay Rika? Naalala ni Gabe ang unang beses niyang nakita si Rika. Suot niya ang napaka-provocative na damit ng referee na kung saan ay tumingin siya sa mga hubad na bahagi ng kanyang katawan na may pagnanasa, kahit sa ilang sulyap. Hindi ko naman siya naaayawan, pero masyado siyang matapang at walang hiya para isipin ko siyang kandidato bilang asawa. Sa palagay ko nakuha ko ang sinusubukan mong sabihin. Bulong ni Sista. Ayaw mong ilantad ng iyong asawa ang kanyang kagandahan sa iba maliban sa iyo. Tumahimik si Gabe. Issue ba yan? Hindi talaga. Lahat ay may kani-kanyang kagustuhan, pagkatapos ng lahat. Dinagtagal, nagsimula na ang auction. Ang auctioneer ay isa ring nakamaskara na may tilawan sa kanyang kamay, at patuloy niya itong iwinawagayway ng maayos sa hangin. Nagsimulang tumugtog ang musika sa background at unti-unting nadagdagan ang lakas. Na nagparamdam kay Gabe na para siyang nasa isang sinehan, ngunit ang mga tunog ay napakasarap sa pandinig at hindi man lang nakasasakit. Ang unang item na aming isusubasta ngayong buwan ay isang chewing gum na ginamit ng sikat na artista sa mundo na si Selena Sterling. Sabi ng auctioneer, at ang mga manggagawa ang nagpakilala sa item. Bumaba ang ekspresyon ni Gabe. Sino ang gustong bumili ng ganitong karumal-dumal na bagay? Naiisip ni Gabe ang mga linyang ito. Ang kahangahangang, kakaibang produkto ay wala pang 1 linggong gulang. Bilang karagdagan dito, malaya naming ibinibigay ang autograph ni Selena, pati na rin ang auctioneer ay patuloy na nagsasalita tungkol sa item, at ang mga tao ay nagsimulang mag-bid dito, na lalong ikinagulat ni Gabe. Hindi siya makapaniwala dahil patuloy na tumataas ang mga bilihin, at sa huli, nabili ang chewing gum sa halagang $41,000. $41,000. Nanatiling nakabuka ang bibig ni Gabe. Kung kukuha ako ng murang singil sa paggawa na $100 bawat square foot, makakapagtayo ako ng bahay na may lawak na 400 square foot. Tama. Oo. Maaari kang magtayo ng isang maliit na bahay gamit ang pera, ngunit ang pervert na bumili nito ay tiyak na walang pakialam sa mga ganoong bagay. Sabi ni Sista. Malamang nanguyain niya ang gum na iyon pagkatapos niyang umalis sa auction na ito. Ew,
Tigilan mo na yang mga sinasabi mo, nabaluktot ang ekspresyon ni Gabe. Kung ang unang item mismo ay ganito kalala, hindi ko maisip kung gaano kasama ang iba pang mga item. Siguro, hindi na ako dapat pumunta dito. Gaya ng kinatatakutan ni Gabe, talagang nakakatakot ang mga sumunod na bagay. Mula sa kasuotan ng isang dayuhang prinsesa hanggang sa hindi natapos na maikling kwento na isinulat ng isang matalinong aso, walang kahit isang bagay na naramdaman ni Gabe na normal. Gayunpaman, binili sila sa mataas na presyo. Ang pinakakitawa-tawa ay ang nakaboteng umutot ng pinakamalaking tao sa mundo, si Buzz Oni, na naibenta sa halagang $1,160,000. Sa pagtatapos ng auction, hindi naman nadismaya si Gabe na hindi siya bumili ng isang item. Sa katunayan, masaya siya na natapos na ang auction at maaari na siyang umalis. Paglabas niya ng hall ay sumama sa kanya si Rika na masayang nakangiti. Bakit wala kang binili? Tanong niya. Nakasuot pa rin siya ng maskara. Hindi alam ni Gabe ang sasabihin. Pinili ni Rika ang sirang violin na ginamit ng isang sikat na mang-aawit. Nabasag ang violin nang mawala ang lamig ng singer na iyon sa entablado at nataman nito ang isa sa mga miyembro ng kanyang koponan. Nabili ni Rika ang item sa halagang $430,000. Ano ang bibilhin? Gustong sabihin ni Gabe sa kanya iyon, ngunit sinabi niya. Masyadong exotic ang bawat item para mabili ko. Haha, medyo tumawa si Rika. Inimbitahan kita dito kasi mukhang busy ka palagi. Maraming bigwag sa mga kalahok, at magkakasama silang lahat sa buffet, kaya tere na sa buffet. Maaari kang magkaroon ng ilang makapangyarihang kaibigan dito. Ang ilan sa kanila ay mga sponsor ng UTS, at makakatulong sila na palakasin ang iyong imahe sa UTS. Ang iyong mga ranggo ay makakakuha din ng kaunting tulong. Walang pakialam si Gabe na makilala ang mga taong bibili ng gamit na pangilalim ng babae at iba pang mga kalokohang bagay. Ganun pa man, sinama niya si Rika dahil hinawakan nito ang kamay niya at sinamahan siya. Kabanata 202. Sa panloob na buffet, mayroong 1,000 iba't ibang mga pagkaing ginawa. Karaniwan, gusto ni Gabe na tikman ang lahat ng mga ulam, lalo na ang mga dessert at meat dishes. Gayunpaman, matapos malaman na malamang na UTS ang nasa likod ng pagkamatay ng kanyang ama, hindi niya naramdaman ang kahit isang ulam. Kahit nagsimulang kumain si Rika ay walang ginalaw si Gabe. Nagda-diet ka ba, marahil? Tanong ni Rika. May laban ako mamayang gabi, kaya mas gugustuhin kung hindi magpalamon at masira ang tiyan ko, tugon ni Gabe. Hindi ito kasinungalingan. Ang hiling mo. At paano kung pupunta tayo at makipagkita sa ilang mahahalagang tao? Dinala siya ni Rika sa isang grupo ng mga mayayaman at ipinakilala si Gabe. Wala sa kanila ang interesado sa kanya, ngunit ang lahat ng kanilang atensyon ay agad na nalipat sa isang matangkad na blonde na pumasok sa buffet. Hindi ba governor yan? Si Sir Rubel siguro ang nagdala sa kanya. Kahit mahigit 50 anyos na siya, hindi siya kamukha nito. I bet napakaraming lalaki ang dapat humabol sa kanya noong bata pa siya. Habang walang kahihiyang naglalaway ang mga mayamang lalaki sa blonde na ginang, nanlaki ang mga mata ni Gabe. Don't tell me. Eunice Startleton iyon. Manem. Napatingin sa kanya si Rika habang ngumunguya ng karne. Kilala mo siya. Hindi sumagot si Gabe bagkus ay nakatingin lang siya kay Eunice na napapaligiran ng maraming tao ngayon. Marahil ay nakita mo na siya sa telebisyon dahil siya ang gobernador ng ating estado, sabi ni Rika. Hindi ko alam kung bakit hindi siya nakamaskara, pero kung gusto mong makipagkamay sa kanya, pwede kitang tulungan dyan. Isang lilim ng kadiliman ang gumapang sa mga mata ni Gabe. Paano? Paano ko siya makikilala? Huwag. Nagbabala si Sista. Medyo maaga pa para manggulo ka sa isang tulad niya. Dapat kang maghintay man lang hanggang sa maging Master Alpha ka. Paano ko ba siya makikipagkamay? Tanong ni Gabe. Simple lang. Sa may VIP auction na malapit ng masagawa, sabi ni Rika. Ang kailangan mo lang gawin ay sumama sa akin. May VIP ticket ka. Nagulat si Gabe ngunit pagkatapos niyang naalala iyon. Kaya pinapayagan akong magsama ng isang karagdagang tao, sabi ni Rika. Gusto mo bang sumama? Ang mga kalakal na ibinebenta sa VIP auction ay ganap na naiiba mula sa regular na auction. Iba ang pagkakaintindi ni Gabe sa mga sinabi niya. Mas magiging perwisyo ba sila?
Nag-clear throat siya. Tasama ako. Tige. Siya ay talagang nakaupo sa mga hanay sa harap. Nitiig ang naghintay si Gabe hanggang sa matapos kumain si Rika. Tinubukan niyang hindi lumingon sa direksyon ni Eunice kahit na gusto niyang puntahan at kausapin ito dahil marami siyang tanong. Makalipas ang ilang minuto. Sumama si Gabe kay Rika at dumalo sa VIP auction na nangyari sa isang mas maliit na bulwagan. Ang auctioneer ay isang napakagandang babae sa pagkakataong ito at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Penny na may matamis na boses. Pinati pa niya ang mga importanteng bisita tulad ni Eunice at ilang iba pa. Karamihan sa mga kalahok ngayon ay hindi na kahit magsuot ng maskara. Kahit si Rika ay hindi nakamaskara, pero mas pinili ni Gabe na suotin ito. Ang unang item ay ang sinaunang Boots of Good Fortune, sabi ng auctioneer. Para sa mga hindi nakakaalam, ang mga sapatos na ito ay isinusuot ng mga maalamat na bayani sa BC noong sila ay nanghuhuli ng mga halimaw tulad ng mga unicorn o hydra. Ang mga sapatos na ito ay mapapabuti ang liksi ng tao ng tuloy-tuloy sa bawat pagdaan ng segundo, kaya kapag mas matagal mong isinusuot ang mga ito, mas mataas ang iyong bilis at liksi. Makuha. Siyempre, malamang nagantimpalaan ka nila ng malaki sa mga mahihirap na panahon, kaya ang mga ito ay isang hindi mabibaylang pares ng bota. Ang batayang presyo para sa mga ito ay magiging $1,000,000. Mukhang walang pakialam si Gabe. Anong scam? Walang paraan na maaaring umiral ang gayong mga sapatos, ungol niya. Nagsimulang tumaya ang lahat para sa sapatos. Pati si Eunice ay nakisali. Ang bidding ay tumawid ng $100,000 sa loob ng ilang minuto na ikinagulat ni Gabe. Huwag mong sabihin sa akin. May ganyang kakayahan talaga ang mga sapatos na iyon. Tanong ni Gabe kay Sista. Hindi ko alam. Sabi ni Sista. Ngunit nararamdaman ko na mayroon silang hindi likas na enerhiya sa paligid nila, kaya tiyak na mayroon silang ilang uri ng kapangyarihan. Kung talagang mapapaganda nila ang liksi ko araw-araw, sa tingin ko, sulit na bilhin sila, pero sobra-sobra ang presyo, bigkas ni Gabe. Babayaran mo ba ako kung sasali ako sa bidding? Huwag kang mag-abala. Prangka si Sista. Bagamat ang mga sapatos na iyon ay maaaring espesyal, hindi mo ito kailangan dahil mayroon ka sa akin. First, napigilan lang ni Gabe ang frustration niya. Ang ego ng babaeng ito ay mahirap pakitunguhan. Hindi ko yata mabibili ang sapatos na iyon. Noong nasa $102,000,000 ang bidding, nagtaas ng kamay si Rika. $200,000,000. Nalaglag ang panga ni Gabe. Kabanata 203. Walang nagtaas ng halaga ng bidding matapos sabihin ni Rika ang $200,000,000. Ang mga bote ng magandang kapalaran ay napupunta kay Ms. Rika Agnar, sabi ng auctioneer. Siya ay mula sa pamilya Agnar. Nagulat si Sista. Hindi nakakagulat na walang nang ahas na magbid laban sa kanya. Bakit? Ganon ba kalaki ang pamilyang Agnar? Tanong ni Gabe. Malaki. Hindi mapuputol ang salitang iyon. Nagbago ang boses ni Sista. Nararamdaman ni Gabe ang kaunting tensyon sa tono niya ngayon. Ang pamilyang Agnar ay isa sa 3 pinakamataas na pamilya sa mundo. Sa tingin ko hindi ito magandang ideya para dumaikit sa kanya, Gabe. Bakit? Natatakot ka ba sa pinakamataas na pamilya? Pang-asar ni Gabe sa kanya. Well, sa isang kahulugan, oo, dahil isa sa mga ninuno nila ang nagmamay-ari sa akin noon tulad mo ngayon. At ang mga kataas-taasang pamilya ay kilala sa pangangaso ng mga taong may mga system sa kanila. Tumalo ng puso ni Gabe sa kanyang puso. Ano? Bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Hindi ko kasi alam na parte ng pamilya Agnar ang babaeng iyon. Ungol ni Sista. Sa 3 pinakamataas na pamilya, ang pamilyang Agnar ay dalubhasa sa labanan at digmaan. Ibig sabihin, mas malakas ang lakas ni Rika kaysa sa naiisip mo. Teka, may sistema din ba siya? Hindi maiwasang magtanong ni Gabe habang sinusulyapan si Rika na mukhang excited matapos bumili ng isang mahalagang gamit. Hindi. Hindi ko maramdaman ang anumang sistema sa kanya, ngunit hindi niya kailangan ng sistema. Marami siyang paraan para lumakas sa pangangailangan ng mga system. Buti na lang at mukhang hindi niya ako nakikilala. Hindi mo na siya dapat makilala simula rito. Dapat layuan mo siya hanggat kaya mo.
Ang mga sinabi ni Sista ay mas lalong nagpa-tense kay Gabe. Hangga't patuloy siyang lumalaban sa UTS, paano niya ito maiiwasan? Ang tanging paraan upang makalabas ay lumipat sa ibang lungsod, ngunit hindi iyon posible dahil ayaw niyang umalis sa kanyang sariling lungsod. Bukod dito, mayroon na siyang mga bagay na dapat ayusin kay Eunice at kung sino man ang may kaugnayan sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Ang susunod na item sa auction ay isang knuckle duster na isinusuot ng isa sa mga commander ng dakilang Alexander, sabi ng auctioneer. May kakayahan itong palakasin ang lakas at tapang ng isang tao sa labanan. Gayunpaman, mayroon din itong side effect ng labis na pagkagalit sa iyo pagkatapos gamitin ito, kaya naubos nito ang iyong emosyonal na enerhiya. Sabi nila, isang makapangyarihang demonyo ang nagtataglay nitong spike brass knuckle. Ang batayang presyo nitong Demon Knuckle ay $500,000 lamang. Isang mainit na digmaan sa pagbibid ang nangyari para sa item na ito. At sa huli, ito ay nabili ng $14 milyong ng walang iba kundi si Rubal, ang gobernador ng UTS, gayon din ang asawa ni Eunice. Ang susunod na item ay medyo kakaiba dahil hindi ito ma-appraise, sabi ng auctioneer. Sa panlabas, mukhang isang simpleng singsing na pilak. Gayunpaman, nang sinubukan naming tunawin ito, nabigo kami. Nang sinubukan naming durugin, nabali ang mga martilyo. Noong naghagis kami ng lava, lumutang ito sa taas. Kahit isang natural na thunderbolt ay hindi ito kayang sirain. Ito ay tunay na isang mahiwagang singsing. Hindi namin alam kung anong uri ng kapangyarihan ang hawak nito, ngunit handa kaming itakda ang baseng presyo nito sa $1 milyong lamang. Gabe. Nag-iba ang boses ni Siste nang dinala sa stage ang silver ring. Dapat mong bilhin ang singsing na iyon kahit na ano. Manem. Na-alerto si Gabe dahil hindi pa niya naramdaman ang ganoong pagnanasa mula kay Sista. Bakit? Ano yung singsing? Yan ang invisibility system. May pagnanasa ang boses ni Sista. Iyon ang isa sa ilang singsing na matagal nang umiwas sa akin. Kung makukuha natin ang ating mga kamay sa akin, maa-absorb ko ang ilan sa mga kapangyarihan nito. At pagkatapos ay maaari akong maging invisible. Maaari ka ring maging invisible. Sa katunayan, maaari ka ring magpadala ng mga pag-atake na hindi nakikita. Sirang kakayahan iyon. Laking gulat ni Gabe. Kung mawala ang mga singsing, hindi naman mapapansin ng mga tulad ni Rika ang mga singsing, di ba? Oo. Maliban na lang kung makatagpo kami ng ilang makapangyarihang user ng system, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa pag-leak ng iyong pagkakakilanlan. Pagkatapos ay kailangan nating makuha ito sa ating mga kamay, nagdesisyon si Gabe. Ang presyo ng bidding ay umabot sa $4 milyong, ngunit pagkatapos ay itinaas ni Rika ang kanyang kamay at sinabing, 10 milyon. Wala nang nagtaas ng presyo dahil sa pagkakakilanlan ni Rika. Kahit na nakamaskara siya, alam ng mga mayayaman na iyon kung sino siya dahil medyo nakagawa siya ng kaguluhan nang sumali siya sa UTS kanina. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso ni Gabe. Nakilala ba niya na ito ay isang sistema? Tanong niya kay Siste sa isip niya. Paano ko malalaman? Parang tense din si Sista. Pagkatapos, masyadong mapanganib ang mag-bid. Wala akong pakialam. Kailangan mong magkaroon ng ganoong sistema kahit na ano. Umunat ang noo ni Gabe. May 50-50 na pagkakataon na maaaring may alam si Rika tungkol sa silver na singsing, ngunit dahil si Sista ay sobrang desidido sa pagkuha nito, kailangan niyang itaas ang kanyang kamay, 11 milyon. Ang auctioneer at ang iba pang kalahok ay tumingin kay Gabe ng kakaiba. Sandali ding nabigla si Rika. Hoy, anong ginagawa mo? Malamig na bulong nito sa kanya. Gusto ko ang singsing na iyan, nag-aalangan na sabi ni Gabe. Bawal kang tumawad, ang tanga mo, sumirit si Rika. Panauhin ka lang na sinasamahan ako. Natahimik si Gabe nang marinig iyon. Tanungin mo siya. Mabilis na sabi ni Sista. Bumantong hininga si Gabe at sinabing. Maaari mo bang bilhin ito at ibigay sa akin? Nagtaas ng kilay si Rika. Bakit? Alam mo ba kung ano ang singsing na iyon? O syempre, hindi, pero ako. Hindi alam ni Gabe ang sasabihin. Gusto kong bumili ng isang bagay at gumawa ng isang impression bago ang iba pang mga kliyente. Manam. Tinuri ni Rika ang kanyang mga mata saglit ngunit naniwala sa kanyang mga salita.
Sige. Hindi ko alam kung ano ang singsing, ngunit maaari mong makuha ito. Gayunpaman, hindi ako maglalagay para doon. Mayroon kang sapat na pera sa iyong mga bulsa, tama ba? Oo. Then let's bid or eat, sabi ni Rika. Kung nagawa mong talunin ako sa bidding, hahayaan kita. Ang aking bid ay 20 milyong dolyar. 25 milyon. Mabilis na sabi ni Gabe na ikinagulat niya. 50 milyon, ani Rika na nakatingin sa kanya at hindi man lang nag-abalang tingnan ang auctioneer o ang iba pang kalahok. Nagnganga ang ngipin ni Gabe. Kung sobra na sayo pwede ka nang bumitaw, pang-aasar ni Rika sa kanya. Itaas ito sa 100 milyon. Sabi ni Sista. Ano? Sandaling kumirat ang puso ni Gabe. Hindi na kailangang magbayad ng ganoon kalaki. Gawin mo na lang. Tigaw ni Sista sa kanyang ulo. Sige. Posiga na sabi ni Gabe. 55 milyon. Ang tanga mo. Galit na galit si Sista. Tinusubukan mo ba ang aking pasensya ngayon? Walang sinabi si Gabe. 60 milyon, itinaas ni Rika ang bid. 75 milyon, dagdag ni Gabe. Panayang tingin sa kanya ni Rika this time. Kaya mo ba talagang magbayad ng ganoon kalaki? Sa pagkakaalam ko, wala kang ganyang pera di ba? Hindi naman ako mahirap gaya ng iniisip mo, sabi ni Gabe. Naningkit ang mata ni Rika. Tinabi niya na gusto niyang gumawa ng impresyon sa iba, ngunit gumagastos siya ng masyadong maraming pera. May iba pa ba siyang balak na bilhin ito? Ito ba ay marahil sinusubukan upang mapabilib ako? Bahagya siyang napangiti. Hindi ko akalain na ang singsing na iyon ay nagkakahalaga ng 75 milyon. Kaya titigil na ako dito. Makukuha mo ito, kung kaya mong magbayad ng ganoon kalaking pera, syempre. Kung hindi, magbabayad ako ng 60 milyon at kukunin ito. Magbabayad ako, hindi na nagdalawang isip si Gabe this time. Sige, tumingin si Rika sa auctioneer. Bibili ako ng 75 milyon. Yes, ma'am, pakiramdam ng auctioneer ay nasa maling lugar siya ngayon. Ang misteryosong singsing na pilak ay ibinebenta ng 75 milyong dolyar kay Ms. Rika Agnar. Lumipat tayo sa susunod na item, hindi ba? Kabanata 204. Bawat item na nabente pagkatapos ng silver na singsing ay espesyal sa sarili nitong paraan, ngunit hindi na bumili ng isa pang item si Gabe dahil ayaw niyang makaakit ng masyadong pansin. Bukod dito, technically bawal siyang sumali sa auction dahil bisita lang siya sa event habang kasama si Rika. Nang matapos ang auction ay dinala siya ni Rika sa kinaroroonan nina Eunice at Rubal. Congrats sa pagbili ng 4 na item sa auction na ito, Gobernador, casual na nakausap siya ni Rika. Nako, nakabili lang kami dahil sa biyaya sa pagpapabili sa amin ng mga gamit, young lady, medyo magalang si Eunice. Tunay na isang pagpapala na ikaw ay nagtatrabaho sa UTS. Bagamat nagtatrabaho ka bilang isang referee ngayon, maraming nangungunang manlalaban ang naghihintay sa iyong pagbabalik sa ring. Wala akong planong bumalik anumang oras sa lalong madaling panahon, diretsyong sabi ni Rika. Siya nga pala si Gabe. Dapat kilala mo siya sa kanyang moniker na gangsta. Yung nakipag-away sa matandang butler na si Ler, hindi siya nakilala ni Eunice dahil nakamaskara siya. Nakakatuwang makilala ang isang sumisikat na bituin. Itinaas niya ang kamay niya. Si Gabe, labag sa kanyang kalooban, ay nakipagkamay sa kanya. Nakangiting sabi ni Eunice, siguradong may potensyal kang maabot ang tuktok. Kung maabot mo ang nangungunang 10 ranggo, iimbitahan kita sa hapunan sa aking tahanan. Ang mga salitang ito ay pumukaw sa lahat ng uri ng mga negatibong emosyon kay Gabe. Dahil nawala ang kanyang mga magulang pagkatapos nilang dumalo ng hapunan sa bahay ni Eunice maraming taon na ang nakalilipas. Gagawin ko ang aking makakaya upang makapasok sa nangungunang 10 ranggo ng mas mabilis hanggat maaari, sagot ni Gabe na hindi nakipag-eye contact sa kanya. Haha, gusto ko yung confidence mo. Anyway, ikinagagalak kitang makilala, sabi niya at saka inilipat ang tingin kay Rika. Kung ipagpaumanhin mo kami, mayroon kaming gagawin. Sure, may mga dapat din tayong asikasuhin, kumaway si Rika sa kanila at naglakad na paalis kasama si Gabe. Nasiyahan ka na ba ngayon? Tanong ni Rika sa kanya. Nakipagkamay ka sa isa sa pinakamagandang babae sa bansa. Siyempre,
Matanda na siya, pero nanalo siya sa Miss World at Miss Universe competitions noon. Mukhang napakabata pa niya, hindi ba? Hindi umimik si Gabe, pero hindi rin niya maitatanggi ang sinabi ni Rika. Siguradong hindi mukhang babae si Eunice sa edad na 50. Mukha siyang kasing bata ni Nicole. Tanong ni Gabe kay Siste sa isip. Vampira ba si Eunice? Bakit hindi siya mukhang 50 taong gulang? Walang kahit isang kulay abo na buhok sa kanya, at masasabi kung hindi niya kinulayan ang kanyang buhok. Hindi naman siya vampira, at least hindi sa masasabi ko. Sabi ni Sista. Mayroong maraming mga paraan upang baligtarin ang pagtanda ng isang tao. Ikaw na mismo ang nagbigay ng dugo mo para linisin ang katawan ng tiyahin mo sa lahat ng sakit, di ba? Oo. Gayunpaman, nararamdaman ko na siya ay isang maitim na babae. Tawagin mo itong instinct ko, o kung ano pa man. Naalala ni Gabe ang tingin ni Eunice. Siya ay isang taong nagtatago ng maraming sikreto. Kung ganoon ang naramdaman mo, sa palagay ko ay malamang na may katotohanan ito. Nag-open si Sista. Hindi naman nagsisinungaling sa iyo ang iyong sixth sense. Ngunit dapat mong pigilin ang iyong sarili na isipin ang tungkol sa kanya hanggang sa ikaw ay maging isang Master Alpha. Gagawin ko ang lahat para malaman ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng aking mga magulang, mariing sabi ni Gabe. Habang naglalakad kasama si Rika, sinulyapan niya ang maliit na kahon na nasa kamay niya, na may nakalagay na silver na singsing sa loob. Hindi ko inaasahan na magbabayad ka ng 75 milyong dolyar sa lugar. Sabi ko sa'yo hindi ako mahirap. Manam. Pero, tinabunot niya ang buhok niya sa likod ng tenga. Kailan mo isusuot ang singsing sa daliri ko? Tumingin sa kanya si Gabe na may pagtataka. Matapos basahin ang ekspresyon ng mukha niya, bumilis ang tibok ng puso niya. Tatingin ba niya binili ko ito para sa kanya? Rika, sinabi ko ba sa'yo na may asawa na ako? Ano ang kinalaman ng pag-aasawa sa pagbibigay mo sa akin ng isang mahalagang singsing? Walang pakialam na tanong ni Rika. Hindi ba pwedeng magregalo ang magkakaibigan kahit kasal na? Tama ka, pero binili ko ang singsing na ito para sa isang mahalagang dahilan, sabi ni Gabe, kaya hindi ko ito maibibigay sa iyo. Ikinalulungkot ko, ngunit tiyak na bibigyan kita ng isang mas mahalagang regalo balang araw upang ipahayag ang aking pasasalamat sa pag-imbite sa akin sa auction. Hindi natuwa si Rika sa sinabi niya, pero ngumiti pa rin siya. Tara na. Naka-schedule na ang iyong laban. Handa ka na bang lumaban? Ang kalaban mo ay si Kirk. Hindi siya madaling harapin. Huwag kang mag-alala. Magaan na lang ako sa kanya, sagot ni Gabe. Hindi inaasahan ni Rika ang ganoong tugon, ngunit nagustuhan niya ito. Maya-maya, nakarating na sila sa arena. Tinanggal ni Gabe ang maskara niya bago umakyat sa stage. Hinihintay na siya ni Kirk. Nakasuot siya ng knuckle duster na parang pamilyar. Yun yung binili ni Rubel, di ba? Pagtataka ni Gabe. Oo. Tila pinahintulutan siya ni Rubel na gamitin ito para sa laban na ito. Sabi ni Sista. Laminggalinga si Gabe hanggang sa makita niya si Rubel sa dami ng tao. Nakaupo sina Rubel at Eunice at may mga ngiti sa kanilang mga labi. Hindi pa rin niya masabi kung nalaman nilang anak siya ni Robert o hindi, pero isa lang ang sigurado niya. Ayaw ni Rubel na manalo siya sa mga laro sa kabila ng maaaring sabihin sa harap niya. Nagbihis si Rika bilang referee at binati ang mga manunood bago tinanong ang mga kalahok kung handa na ba sila sa laban. Parehong tumango sina Kirk at Gabe. Pagkatapos, maaari kang magsimula, mabilis na sabi ni Rika at sumipol. Bubugbugin kita ng husto na kahit nanay mo ay hindi makilala ang iyong mukha. Galit na tumahol si Kirk at umatake sa lahat ng nakuha niya. Ang kanyang mga suntok ay tiyak na mabilis, ngunit si Gabe ay wala sa mood na kaladkarin ang mga bagay-bagay. Walang kahirap-hirap niyang naiwasan ang lahat ng mga pag-atake at nakasunod kay Kirk. Tumigil ka sa pag-iwas at atakihin ako. Tigaw ni Kirk habang umiikot pabalik. Bam! Tinalo ng kamao ni Gabe ang kanyang panga at nagpagulong-gulong pababa ng stage na ikinagulat ng lahat. Nagbilang si Rika hanggang 10 at hindi na nakabalik si Kirk sa entablado sa oras. Si Gabe ang idineklara bilang panalo. Bumaba si Gabe sa stage at kinuha ang knuckle duster mula kay Kirk na wala pa ring malay, ang Demon Knuckle.
Isinuot niya ito at pinagsalo ang kanyang mga kamao habang nakatingin sa mga manunood. Hindi man lang ako nakapagpainit sa kanya. Mayroon bang sino mang gustong magpawis sa akin at may kakayahan upang i-back up ito? Tinadya niyang tumingin sa direksyon ni Rubel para i-provoke siya. Kabanata 205. Hindi nakuha ni Gabe ang gusto niya. Hindi gumana ang provocation niya. Hindi na siya makakuha ng isa pang laban dahil walang tumanggap sa kanyang hamon. Bawat Skinner doon ay may mga nakaayos na laban, kaya ayaw nilang tumanggap ng hamon ni Gabe. Kahuli, lumabas si Gabe sa ring. May iba pang laban si Rika na laruin bilang referee, ngunit mabilis siyang lumapit kay Gabe na nasa kwarto sa likod ng stage at sinabing, sa tingin ko dapat mong panoorin ang iba pang laban. Marahil ay matututo ka ng isa o dalawang bagay mula sa kanila. Ikaw ba ay hindi direktang nagmumungkahi na dapat kitang bantayan? Prangkang tanong ni Gabe. Napangisi si Rika. Ano ang dahilan kung bakit ganyan ang iniisip mo? Ang iyong uniforme ay karaniwang isang bikini, at ito ay gumagawa ng iyong puwetyan. Matapang na sabi ni Gabe. Kung may boyfriend ka, hindi ko akalain na ganito ang suot mong damit. So, I'm guessing naghahanap ka ng boyfriend. Paano kung? Ayaw mo ba sa mga babaeng naka-shorts at naka-high heels? Tanong niya, medyo inilapit ang mukha niya para maaliw. Mahilig din magsuot ng high heels at shorts ang blonde na nahulog at nakadate ko ng ilang taon, sagot ni Gabe. Pinalayas niya ako sa araw ng kasal. Huwag mo akong ikumpara sa mga nakabukas o nagsasara ng mga paa depende sa kakayahan ng isang lalaki na magbigay ng cash, nakangiting sabi ni Rika. Nakasuot ako ng disenteng damit sa labas. Kaya lang may mga dahilan ako kung bakit ako nagsusuot ng ganitong skimpy outfit dito. Oo. Marami ng lalaki ang naglalaway sa iyo, sabi ni Gabe. Hindi magandang bagay iyon. Paano kung iniisip ka nila kapag naninira sila sa ibang babae? Hindi ba magandang bagay iyon? Tanong ni Rika na ikinakunot ng noo niya. Haha. Relax, nagbibiro lang ako. Ngunit, sa totoo lang, hiniling kong manood ng iba pang mga laban dahil ang iyong susunod na laban ay kasama ang isa sa mga nanalo. At lahat ng tao ay nireranggo sa itaas ng 200,000, kaya ang pag-aaral ng isa o dalawang bagay tungkol sa kanila bago mo labanan ang mga ito ay magpapataas ng mga pagkakataon ng iyong tagumpay. Hinahamon ko na sila, di ba? Balik tanong ni Gabe. Wala man lang sa kanila ang nagpakita ng lakas ng loob na tumugon, kaya sa tingin ko ay wala sa kanila ang nararapat pansinin, kaya magkikita tayo mamaya. Muli, salamat sa iyong imbitasyon. Pagkasabi ay naglakad na siya palayo. Bakit parang ang hard to get niya? Bulong ni Rika sa sarili. Pero mas lalo ko siyang gustong kulitin. Magaling. Sabi ni Siste kay Gabe. Pagalitin mo siya hanggang sa galit siya sa iyo at wala na siyang pakialam sa iyo. Walang sinabi si Gabe. Kahit na mayroon ka na ngayong invisible system. Nagpatuloy sa pagsasalita si Sista. Kailangan mo pa ring mag-ingat. Pumunta tayo sa lawa, at pagkatapos ay susubukan nating paamuin ang hindi nakikitang sistema ng magkasama. Tige. Paglabas ni Gabe sa underground facility, naging seryoso ang ekspresyon niya. Makakalaban ko talaga ang mga tulad ni Rubel, di ba? Ang iyong lakas ay kukuha ng isang malaking hakbang. Saad ni Sista. Hindi mo ba naranasan ito sa iyong sarili? Nagawa mo. Upang yumuko ng isang bakal na poste. Manam. Nadama pa rin ni Gabe na surreal ang karanasang iyon. Malakas na pag-atake na iyon, sa palagay ko maaari akong manalo laban sa mga buwaya ng comfortable habang nasa ilalim ng tubig. Ngunit paano ang tungkol sa mga nangungunang lalaki sa UTS? Kahit na hindi mo sila matalo, hindi mo gagawing madali para sa kanila na manalo laban sa iyo. Ngunit habang lumalaki ka sa karanasan, ang iyong lakas ay tataas lamang sa mas mataas na taas mula rito. Sabi ni Sista. Sa oras na masanay ka na sa pagiging Master Alpha, magagawa mong talunin ang mga tulad ni Bart sa isang daliri. Ang kotse ni Gabe ay dinala sa kanya ng mga gwardya. Humingi sila ng tip, ngunit umalis si Gabe nang hindi nagbibigay ng kahit ano, na ginawa nilang sampin siya sa ilalim ng kanilang mga hininga. Sa tuna waves. Si Nicole ay tinawag ng chairman, si Russell Lin. Nakapasok na si Nora Chicken sa VIP list, binati siya ni Russell sa pamamagitan ng pakikipagkamay.
Pagkatapos ay sinabihan siya nitong maupo. At ginawa niya. Ang bawat chef na makakagawa ng isa sa kanilang mga pagkain na maabot sa VIP menu ay pinapayagang sabihin ang kanilang opinyon tungkol sa anumang mga pagkakataong maaaring gawin sa kusina. Hindi iyon nangangahulugan na hindi ako kukuha ng mga input mula sa mga chef sa mga karaniwang araw, ngunit ang mga input sa mga ganitong uri ng okasyon ay binibigyan pa rin ng prioridad. Tawagan itong pagkuha ng isang panganib o rewarding ang may talento o gayunpaman gusto mo. Kaya, ano sa palagay mo ang kailangang baguhin sa kusina? Sa totoo lang sir, may mga bagay akong nasa isip, sabi ni Nicole sa kanya na parang naghihintay na bigyan siya ng ganoong pagkakataon. Marami akong nakikitang plastic chopping boards, at ang plastic mula sa kanila ay unti-unting papasok sa pagkain na makakasama sa kalusugan ng ating mga customer sa katagalan. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Russell. So? Sinasabi mong tanggalin na natin lahat ng plastic material sa kusina at sa hotel. Nagulat si Nicole. Hindi ko naman sinasadya, pero kung pwede lang, sa tingin ko ay dapat na nating gawin dahil puro organic at chemical-free na pagkain lang ang dinadala natin sa restaurant natin. Manam. Tinimulang tapikin ni Russell ang desk. May iba pa ba? Hindi ko alam kung posible o hindi, pero ang pagluluto sa microwave ay pwede rin. Masama sa kalusugan, sir, nag-aalangan na sabi ni Nicole. Ibig kong sabihin. Ang radiation mula dito ay pumapatay ng maraming sustansya sa pagkain. Kaya hindi ko nakikita ang punto ng pagbili ng organikong pagkain upang ilagay lamang sa mga microwave oven na sumisira sa mga sangkap na mahalaga para sa buhay at paglaki. Natahimik si Russell. Mahigit 4 na taon na rin simula noong ako ang naging pinuno ng lugar na ito. Walang nagbigay sa akin ng ganoong katapangan ng mga input. Gumagamit kami ng disposable plastic para sa paggawa ng mga tasa at iba pang bagay. Kung tatanggalin natin ang mga iyon, dapat nating palitan ang mga ito ng mga bagay na magpapataas ng ating prestihiyo. Titingnan ko ito. Tungkol naman sa mga microwave oven. Ano ang gusto mong palitan sa kanila? Mga ordinaryong hurno. Opo, Ginoo. Marami pang alternatibo. Sa tingin ko dapat mong kausapin ang punong chef tungkol dito sa halip na makipag-usap sa akin. Manam. Sige. Magsasagawa muna ako ng pananaliksik tungkol sa mga microwave oven. At kung totoo ang sinabi mo, papalitan namin ang kagamitan dahil palaging uunahin ng aming restaurant ang kalusugan ng mga customer kaysa sa lahat ng iba pa, paniniguro ni Russell. May gusto ka pa bang pag-usapan? Hindi po. Iyon lang. Sige. Pwede ka nang umalis. Inaasahan ko ang iyong kontribusyon, Chef Nicole. Hindi napigilan ni Nicole ang mapangiti dahil ito ang unang pagkakataon na tinawag siya ng chairman bilang Chef Nicole kahit na ilang araw na siyang na-promote mula intern at naging assistant chef. Salamat sir. Gagawin ko ang aking makakaya sabi ni Nicole at lumabas na ng kwarto. Agad niyang tinawagan si Gabe at sinabing nakarating sa VIP menu ang kanyang ulam. Pinati niya ito. Gabe, ang kaibigan mong si Russell. Anong klaseng tao siya? Bakit mo natanong, nanay? Tanong ni Gabe. Well, sinabi ko lang sa kanya na hindi kami dapat gumamit ng plastic chopping boards, pero kinuha niya iyon at sinabing tatanggalin niya lahat ng plastic sa restaurant, natatawang sabi ni Nicole. Hindi ko alam kung tatawagin ko ba siyang dakila o baliw. Alinmang paraan, siya ay isang sobrang cool na tao sa trabaho sa ilalim. At napakagwapo at matalino din. Kung babae ka, siguradong kinabit ko kayong dalawa. Tayang naman at may asawa na siya. Tigilan mo na, nanay. Haha. Kailan mo babubuntisin si Mia at sasabihin mo sa akin ang magandang balita? About that, napakamot sa baba si Gabe. Alam mo sinusubukan ko. Napabuntong hininga siya. Anyway, nasaan ka ngayon? Nasa labas ako. Baka malate ako ngayong gabi, kaya huwag mo na akong hintayin. Sige. Mag-ingat ka sabi ni Nicole at in-end na ang tawag. Huminga siya ng malalim. Ngayon, kailangan kong pumunta at makipagkita kay Bjorn. Hindi ako makapaniwala na may nililigawan ako nang hindi man lang sinasabi kay Gabe. Hindi naman siya magagalit sa akin para dito diba? Abangan ang susunod na kabanata. Please like and subscribe my channel.
Maraming salamat po sa inyong pakikinig.